back to our channel once again. I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And our voice actor here... Yes, and as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. Yo! At siya ay walang iba kundi Siya si Mary Jane Timbol 9420. Sabi niya dito, nakakainis yung boses ni Sir Rendel. Ay sorry ha. Sobrang nakakakilig, lalo na sa part na naglalambing siya. Akala ko boses lang ng asawa ko. Doon lang ako kikiligin. Iba ang boses ni Sir Rendel. Para puro ako to ha. Nakakalaglag lahat ng malalaglag. Kaka-excite naman yung unang part ng kwento na laging intro ni Miss Jem. Ayan, kumapit na at umandang kiligin at kilabutan sa ating storya ngayong araw. Let's hit it. O yun, no? Kabisado. Kabisado niya na. Pak! Nakabisado ko na yung intro mo, Miss Jem. Nakakaabang ko sa kwento ninyo every other day yan. God bless po. And more Yanggaw stories pa po, Miss Jem and Sir Rendel. Ayun, thank you kay Mary Jane ha. Salamat sa pagsuporta. Kung saan ka mang lupalop ng mundo. Pilipinas. Mundo, baka taga sa abroad siya, diba? Hindi niya lang nabanggit kung saan siya. Ayun. Ayun, maraming salamat at wag na natin patagalin pa. Dahil umpisahan na natin ang kwento natin ngayong araw, kaya kumapit na at humandang kiligin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Hindi ko ginustong magkaanak at magkaroon ng responsibilidad ng maaga. Pero nagkamali ako. Isang pagkakamali na nagpabago ng lubusan sa buhay ko. Ngunit, ang pagkakamaling iyon ay hindi ko pinagsisisihan. Magandang araw po sa inyo, Miss Jem, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Gusto ko pong magbahagi ng kwento ko upang magbigay ng inspirasyon sa lahat. Tungkol po ito sa pag-ibig at sa aswang. Tahimik at payapa kaming namumuhay ni Lolo sa dragon fruit farm namin. Madalas kong kasama ang kaibigan kong si Bekbek, isang bakla. Nagsimulang magbago ang buhay ko nang makilala ko ang isang estrangherong biglang dumating sa buhay ko. Una at huling taong nagpatibok ng aking puso. Ako nga po pala si Lia at ito ang aking kwento. Hello everybody! Welcome to my vlog! Nandito kami ngayon sa Dragon Fruit Farm ng Besi ko. Nag-harvest kami ng mga... Aray! Ano ba yun? Ay, nagmamadali tayo, di ba? Ako naman, magagalit sa atin si Lolo mamaya kapag hindi natin naabutan yung truck na magdi-deliver nitong mga dragon fruit eh. Puro pag-vlog pa yung ginaatupag mo dyan. Ay naku, wala ka namang mahihita dyan. Dumidilim na yung langit o hindi magtatagal babagsak na yung malakas sa ulan. Ay ko naman, Bes. Grabe ka naman makahampas sa akin eh. Abang nagbibideo naman ako kumikilos naman yung kamay ko. Sayang naman ang mala-Diyos akong aurahan today kung hindi ako magbablog, no? Ay naku, napaka-arte nito. Mukha kang ewan dyan, alam mo ba yun? Saka, ano yan? Tama ba yung suot mo? Alam mong sa farm ka pupunta, tas magsusuot ka ng ganyang sapatos, saka high heels ano talaga. Ngayon, Ano bang trip mo? Bala ko nga mag-vlog. Ay naku. Sige na nga, ito na, manahimik ka na te. Tatago ko ng cellphone ko. Vlog pa kasi. Bukas na lang yan. Sasamahan pa kita. Sa ngayon, magtrabaho na muna tayo, okay? Malapit na ba ninyong mapuno ang isang sako? Ay, nako, naklangoy. Hindi pa nakakalati. Kayo naman talaga yung dalawa. Kapag nagsama talaga kayo sa trabaho, wala kayo natatapos. Umuwi na nga kayo at ako na rito. Lia, tignan mo yung kaibigan mo. May sira ba yan sa tuktok? Hindi ata nakakapit ang tornilyo niya ng maayos sa ulo eh. Ay naku, ewan ko po ba dyan, Lolo? Mas babae pang kumilos yan kesa sa akin eh. Hoy, ako na nga lang mabilis sa ating kumilos, no? Ikaw talaga, balak mo pa ako siraan kay Lolo Isko. Ay nako, malis na kayo dalawa. Ako natatapos ito, Bekbek. O tulungan mo si Lia doon sa pagkuha ng sinampay doon sa may bahay, ha? Babayaran na lang kita mamaya. Okay naman siguro sa'yo 200. Ay, no worries po. Kahit, nako, hindi niyo na po ako bayaran. Ayos lang. Kayo naman, para kayong ibang tao. Pero, Lolo Isko, kung kaya niyong gawin 300, pwede naman. Ay nako, sige na, umalis na kayo. Dalian nyo at baka mabasa yung mga sinampay ng ulan doon. Alam mo, sobrang bait ng lolo mo, no? Sa baryo na to, siya lang atang hindi nagbabago kahit mayaman na. Hindi tulad ng iba dyan. Akala mo kung sinong hambog kung umasta. Bao naman sa mga utang.
Mabait naman talaga yung lolo ko, syempre, no? Kaya nga halos lahat ng perang kita niya dito sa farm, tinutulong niya sa ibang taga-baryo eh. Ay! Aba, ako minsan nga nila nakakatuwa yung sobrang kabaitan niyan eh. Pero mo kakainin na lang namin, iaabot pa sa iba. Ay! Kailan pa ba magkakaroon ng okasyon dito sa baryo para makapag-decorate naman ako? Ay ganito, mag-decorate ka sa kasal ko. Kaya lang ang problema, wala pa akong groom eh. Yun lang. Isang masipag at matulunging tao si Bekbek. Masaya siyang kasama kaya naging kaibigan ko siya sa mahabang panahon. Magaling siyang mag-decorate kaya madalas siyang tinatawagan kapag mayroong mga nagaganap na okasyon sa baryo. Minsan, dinadala niya ako dahil gusto kong maranasan ang mga ginagawa niya. Kaya lang, panahon ng taghirap sa amin kaya wala siyang sideline. Nakauwi si Bekbek sa bahay nila bago bumagsak ang malakas na ulan. Walang tigil ang ulan hanggang sumapit ang gabi. Hindi pa nakakauwi si Lolo sa bahay kaya inaabangan ko siya sa may bintana. Sumapit ang 8:00 ng gabi, dumating na rin siya. Nagulat ako nang makitang may inaalalayan itong isang lalaking nanghihina. Apo, tulugan mo nga ako ihiga lalaking to sa mahabang upuan. Dalian mo! Sige po. Teka Lolo, sino ba yung taong yan? Saka, ano po bang nangyari dito? Hindi ko rin alam. Nakita ko siya tumatakbo doon sa may kalsada. Humihingi ng tulong kaya naawa naman ako. Dinala ko na rito makakapagsalita ka ba? Nilalamig po ako. Kumuha ka ng damit doon sa kwarto ko. At dalhin mo sa akin. Bibisa kita. Gagamutin ko rin ang mga sugat mo. Salamat po. Pero hindi niyo na po ako kailangan gamutin. Gusto ko lang po sana mabawasan yung lamig na nararamdaman ko. Teka, kape. Kape ang kailangan mo. Titimpla ko Hindi ko kailangan ng kape. Ha? Ay, nako, ikaw talagang bata ka. Sabi ko sa'yo, kumuha ka na ng damit sa kwarto ko para mabihisa ko na siya. Dalian mo na! Sige pa, Apo, Lolo. Nasaan na ba dito yung mga damit ni Lolo? Ito. Pwede na tong mga to sa kanya. Ay, naku naman Nagdala pa kasi ng taong problemahin dito eh. Tapos ako yung tatarantahin. Teka. Ako, mamaya magnanakaw pa yung taong napadpad dito tapos may humahabol sa kanya. Kaya, Diyos ko, baka mamaya killer pa yun, di kaya adik. Ay! Pag-isang oras ka pa ba dyan? Baka mamuti na ang mata nito sa lamig bago ka makabalik. Nandiyan na po, Lolo. Ay. Ito na po. Ano ginagawa mo dito? Bibihisan ko nga siya. Baka may gusto ka pang makita. Naku, wala po Kayo talaga, Lolo. Sige Sobrang lamig na po talaga, miss. Baka pwedeng iwan mo na kami. Umalis ka na raw, sabi niya. Opo. Nagtama ang mga mata namin ng lalaki nang tumingala ito sa akin. Napayuko ako dahil sa sobrang hiya at kaagad na nagtago sa kwarto ko. Napangiti ako ng mag-isa. Hindi ko alam kung normal lang bang nakaramdam ako ng kilig sa taong noon ko lang nakita. Paano ba naman kasi? Napakagwapo niya. Matangkad at makisig ang pangangatawan. Mapupungay din ang mga mata niya na para bang nawawala ako sa tamang tuliro kapag tinitigan ko yon. Maya-maya pa, lumabas na ako sa kwarto. Tapos na siyang bihisan ni Lolo nun. Nag-uusap na sila habang umiinom ng tuba. Napatingin ako sa braso ng lalaki. May mga kalmot at malalalim ang mga sugat nito. Apo, eto pala si Lakan. Lakan, siya naman ang apo ko si Lia. Hi. Naku, mabuti naman medyo maayos ka na, no? Yung sugat mo nga pala, gusto mo bang gamutin ko? Hindi na. Salamat nga pala sa pagpapatuloy niyo sa akin. Si Lolo naman yung nagpatuloy sa'yo, hindi ako. Kaya siya yung pasalamatan mo. Pinag-uusapan pala namin kung anong nangyari sa kanya. Etong si Lakan, ayaw naman magkwento. Pero ayos lang iyo. Baka naman isipin mong napaka-chismoso ko. Nire-respeto ko ang desisyon mong ilihim ang nangyari sa'yo. Maraming salamat po. Ang babait niyo pala rito. Ay, hindi ako mabait to. Magaling lang makisama. O siya, magpapahinga na ako ha. Yung si Lia, umiinom din niya na tuba. Samahan mo siya rito, apo, ha?
Napagod kasi ako kanina sa pagbubuhat ng kahong-kahong dragon fruit. Sige po lo, pahinga na kayo. Kaya pala ako binihisan ng lolo mo dahil masakit itong sugat ko sa kaliwang braso. Ayos lang yan. Wala kang asawa? Wala. Ano ka ba? Bata pa ako no, kaya wala pa sa isip ko yung ganyan. O ano na, sige na, shot ka pa. Iba ka rin pala no? Sanay na sanay kang uminom ng tuba. Oo no, mag-isa kasi si Lolo sa tuwing umiinom kaya ayun, sinasamahan ko na siya. Nasanay na rin ako, saka nasa tamang edad naman na ako eh. Saka yung tuba kasi hindi mapait, di ba? Matamis pero nakakalasing din pala. Kaya nga eh. Ang tatamis nga ng mga tubaan nyo dito. Sabi ng lolo mo, marami raw kasi siyang taniman ng mga nyog. Ay nako, totoo yun. Tapos yung dragon fruit farm dun sa labas. Nako, kay Lolo din lahat yun. Malawak kasi yung lupain nila eh. Ganun ba? O siya, uminom pa tayo. Malamig naman ang panahon kaya ayos lang kung marami tayong mainom. Pa, naku, wag mo akong hahamunin ha. Baka mauna ka pang malasing kaysa sa akin yan. Talaga lang o sige. Subukan natin kung gaano kakatibay pagdating sa Tagayan. Ganun ah. Sige. Challenge accepted. Marami pa kaming napagkwentuhan nila Kan habang nagiinuman. Ewan ko ba, pero komportable akong kausapin siya kahit ngayon lang kami nagkita. Magaan ang loob ko sa kanya. Mas lalong sumasarap ang inuman namin habang lumalalim ang gabi. Nagkakatawanan kaming dalawa sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na pinag-uusapan namin. Hanggang nalasing na nga ako ng sobra. Nagpaalam ako sa kanyang matutulog na pero inalalaya niya ako. Hindi ko na matandaan noon kung sa kwarto ba talaga ako nakapasok. Basta ang alam ko lang, nakatulog na ako nang lumapat ang likuran ko sa malambot na higaan. Nagising na lang ako na may malakas na kumalabog sa pinto ng bahay namin. At nang magmulat ako ng mga mata, gulat na gulat ako nang makita si Lakan sa tabi ko. Diyos ko, anong nangyari? Ano yung kumalabog na yun? Yung ulo ko. Lian naman eh. Kumalma ka na muna. Teka lang, wait. Diyos ko, ano ba to? Uy, Lakan! Gumising ka naman dyan! Bakit ba? Bakit tayo magkatabi, ha? Saka, ano to? Bakit wala akong damit? Uy, Diyos ko, hindi. May ginawa ka ba sa akin, ha? Hindi kita ano ba? Ano ba? Ginawa ka sa akin? Malay ko. Lasing din ako eh. Saka huwag ka masisisigaw dyan. Baka mamaya marinig ka ng lolo mo. Susumbong talaga kita sa lolo ko. Teka, huy. Teka, saan mo ba kasi nilagay yung damit ko? Nasaan na yun, ha? Tinago mo? Ilabas mo! Ano ba? Wala sa akin, ha? At saka hindi ko alam yung mga nangyari. Paano ba kasi tayo nagkatabi? Ikaw ata yung pumasok dito eh. Ano? Pag-usapan natin. Kumalma ka kasi. Teka nga, ako kakalma? Paano ako kakalma dito sa ginawa mo? Wala akong damit? Teka, huy. Wala akong ginawa sa'yo, ha? Asa ka. Kung ano man yung nangyari sa atin, hindi ko sinasadya yun. Di sinasadya. Sige, nagkamali ako. Kasalanan ko. Ayun yung mga damit mo. Peace na nga. Kakainis ka talaga. Ano ba? Susumbong talaga kita kay Lolo na pinagsamantalahan mo ako. Baka pwedeng pag-usapan natin to. Hindi ko naman sinasadya eh. Pasensya na. Alam kong hindi na may babalik pero nagsasabi ako ng totoo. Wala akong naaalala sa mga nangyayari. Pahala ka dyan. Wag ka susunod sa likuran ko ha. Babatukan kita. Lia, pag-usapan natin to. Huwag mo sabihin sa lolo mo, magkagalit yun. Bakit gising pa po kayo? Narinig ko ang malakas na kalabog sa pinto eh. Madaling araw na. At bakit ka nandito sa kwarto niya? At saka ano yung narinig ko pinagtatalunan ninyong dalawa? Ano po kasi Lo, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano po kasi... Sandali, mamaya na natin pag-usapan ang bagay na yan. May aswang dito yata sa labas ng bahay. Po? Diyos ko, matibay naman po yung bahay natin, di ba? Kaya siguradong hindi naman po tayo mapapasok ng kung sino mang aswang na yun. Ay naku, kilala kita. Hoy, kilala kita. Maghanap ka ng ibang matatakot mo. Pwisit tong aswang na to. Bukas ng umaga magkikita rin naman tayo dun sa labas ng baryo. Sa ibang bayad ka na lang manakot. Babalik na lang po ako sa kwarto para isara ang bintana. Naku,
Hindi lang po nag-iisa yung mga agila sa labas sa bahay natin, Lolo. Parang pinapalibutan na tayo, Lolo. Ano ba yan? Mabuti pa pumasok ka na sa loob ng kwarto mo. Siguraduhin mo nakasarado ang pintana natin doon. Naku, ayoko po. Natatakot ako, Lo. Ay, naku. Baka po kasi may makapasok tapos tusukin na mga yan yung mata ko. Dito na lang po ako. Sasawaan ko po kayo. Uy, mukhang galing ang kalabog na yun sa kwarto nila kan. Tara, puntahan natin na po. Teka, Lo. Tingnan niya po sila, Kan. Nakatayo pa sa harap ng bintana, oh. Lakan, may mga agila lumilipad papunta sa bintana. Ako na pong bahala sa mga agila. Huwag po kayo mag-alala. Wala pong masamang mangyayari sa atin. Nasara ko na po ang mga bintana. Pagasugo ata ng aswang ang mga agila na yon, ano? Lo, yung kanina po, May nangyari sa inyong dalawa. Oh. Ano? Ay, kita nyo na. Oh, walang makasagot sa inyo. Tameme kayo. Ay, Diyos ko. Ay, nako. Bukas na tayo mag-usap. kinaumagahan, nakita namin ang mga kalmot ng aswang sa pinto. Hinawakan iyon ni Lakan at napapikit. Kinilabutan din ng lolo ko nang makita iyon, pero inuna niyang asikasuhin si Lakan. Bigla siyang hinila ni lolo papasok ng bahay at kinausap kami tungkol sa nangyari kagabi. Hindi mapakali ang lolo ko. Panay ang palakad-lakad niya habang nagsasalita. Napapansin ko naman si Lakan na nakatingin lang sa labas ng bintana. Parang malalim ang iniisip niya. Hindi ko alam kung tungkol sa nangyari sa aming dalawa ang laman ng utak niya o tungkol sa ibang bagay. Mahina siyang hinampas ni lolo sa dibdib at napangawi ito sa sakit. Lolo Isko, bakit naman po kayo biglang nahampas? Hindi ka nakikinig sa sinasabi ko. Pakasalan mo ang apo ko. Kailangan mong panagutan ang ginawa mo sa kanya. Wala pa po akong panhanagutan. Alam po ni Lia na may nangyari sa amin pero hindi naman po sinasadya eh. Di sinasadya. Pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangan dyan. Imposibleng hindi mo alam yung nangyari kagabi, no? Hindi naman talaga. Ay naku, wag na kayo mag-away. Parehas kayo may kasalanan sa nangyari. Ang gusto ko lang mangyari, pakasalan mo ang apo ko. Po? Hindi po ako magpapakasal hanggat hindi ko po siya nabubuntis. Pasensya na po, Lolo Isko. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin kagabi. Habang buhay ko pong tatanawin ang utang na loob na yon. Kailangan ko na pong umalis. May mahalagang bagay po akong kailangan asikasuhin. Teka, ay Lakan! Ay, sandali! Kapag bumalik ka rito! Ay naku, Lo, hayaan nyo na nga po yun. Kasalanan ko rin naman po kasi dapat hindi ako nagpakalasing ng sobra kagabi. Ay, naku, ewan ko sa'yo. O siya, bahala ka dyan. Marami pa akong gagawin sa Nyogan. Lolo naman huwag na po kayo magtampo. Sorry. Hayaan nyo, hindi naman po ako mabubuntis eh. Ay, nako. Hoy! Makikichismis lang ako. Ano yung narinig kong hindi mabubuntis? Saka, may nakasalubong akong pogi doon. Dito ba siya galing? Umalis na kayo at pumunta na sa palengke. Ay, samahan mo siya, Bekbek. Kunin yung bayad dun sa dragon fruit na binenta natin kahapon. Ay, may problema po ba, Bessie? Ano nangyari sa'yo? Bakit parang nilukot na sa demonyo yung mukha mo? Nakagawa kasi ako ng kasalanan kay Lolo kagabi eh. Oh, Yung damuhong lalaking nakita mo, yung nakasalubong mo kanina. Ay nako, siya yung sinasadyang pagkakataon eh. Ay nangyari sa amin kagabi noon. ano? Sinuko mo kagad ang bataan? Hoy! Uy, saan yung pupunta? Kailangan pakasalan mo na. Tara, habulin natin. Ayaan mo nga yun no. Ano siya, sinuswerte? Saka, kasalanan ko rin naman kasi. Ha? Masyado ako naging komportable, masyado ako nagpakalasing kagabi. Kahit ano pang gawin ko, wala na. Hindi na rin naman na mababalik yung nangyari ni. Sus Mariosep naman oh. Sinira na taong yun ang buhay mo. Kahit Gutago? gwapo pa siya, hindi makatarungan ang ginawa niya sa'yo, no? Ikaw kasi Lia eh. Wala pa laman ang utak mo. Ay, ano ba laman yan, putik? Hindi ko alam kung magagalit ako sa'yo o maaawa. Ay naku, ba't ka kasi nagpakalasing? Napahagulgol ako nang yakapin ako ni Bekbek ng sobrang higpit. Sobrang nagsisisi ako sa kagagahang nagawa ko nang hindi man lang nag-iisip. Simula noon, naging malamig na sa akin ang pakikitungo ni Lolo. Halos araw-araw ginagawa ko ang lahat
para lang mawala ang galit niya sa akin. Hanggang makalipas ang ilang buwan, nalaman kong nagdadalang tao na pala ako. Ang buong akala ko, mas lalong magagalit si Lolo sa akin. Ngunit laking gulat ko na mas masaya pa pala siya. Dahil excited siya na makita ang magiging apo niya sa tuhod. Binigyan niya pa ako ng pera pampa-check up at pambili ng gamit para sa magiging anak ko. Isang umaga, dinaanan ko si Bekbek sa bahay niya. Niyaya ko siyang pumunta sa palengke at agad naman siyang sumama sa akin. Ang bilis naman lumaki ng tiyan mo, Lia. Parang inangina ng lobo. Ilan buwan na ba yan? 4 na buwan na. Alam mo, sabi ni Lolo, sana nga raw lalaki tong anak ko eh. Ay, biruin mo yun oh. Bumalik na rin si Lolo sa dati. Wala na siyang galit sa akin ngayon simula nung nalaman niyang buntis ako. Ay, good to hear. Alam mo, sana yung anak mo maging katulad ng isang Darna. Maganda, sexy, at higit sa lahat, matalino. Alam mo, yung mga baby, sila nagbibigay ng kulay sa buhay natin. Ay, kapag may misgay sa barangay, ako mag-handle. Ay naku, tumigil ka nga. So pang itulad sa'yo yung magiging anak ko. Ay, ano ka ba? Joke lang. Teka, maiba nga pala ako. Saan kaya yung tatay nung anak mong walang kwenta? Sa tingin mo, magkikita pa kayo? Ay naku, sana lang wag na. Di ko rin naman siya kailangan sa buhay ko, no? Tama! Nako, hindi mo siya kailangan, no? Nandito naman kaming lahat para sa'yo. Alam mo, Ito. hindi ka nag-iisa sa pag-aalala dyan sa anak mo. Ayun nga pala yung mga pambabaeng damit. O yung mga may tatak na Barbie, ayun na, yun ang bibilin mo. Ay nako, hindi pa nga alam yung gender eh. Mga lampin na lang muna ang kailangan bilhin natin, saka yung mga pamunas na rin. Lia? Sino to? Bakit? Anong kailangan... Teka, Takan? Ikaw ba yan? Teka, ano ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko sa'yo na kapag nabuntis kita, babalikan kita at pananagutan? Hoy, anong tingin mo sa kaibigan ko? Pagkain na pagkatapos mo mabusog, iiwan mo? Tapos kapag gutom ka na ulit, babalikan mo? Pinuntis-buntis mo, tapos iiwanan mo ng ilang buwan? Malaki na tiyan niya oh, tapos ganyan, ngayon ka pa babalik? Hindi kailangan ni Lia ang mga lalaking kagaya mo. Baka pwedeng manahimik ka muna. Hindi ikaw ang kausap ko. Sasama ako sa bahay ninyo, Lia. Ay, Ano? ayaw namin no? Matagal ka nang naglaho na parang bula tapos bigla kang babalik? At teka nga lang ha. Ano naman ang gagawin mo doon? Hindi pwede. Mas lalo lang magagalit si Lolo kapag nakita ka pa niya ulit, no? Harapin ko ang galit niya. Ay, ano ba rin talagang kapal ng mukha nito? Tara na, Lia. Huwag mo na pansinin ang lalaking yan. Nakabango na si Lia sa pag-iwan mo sa kanya. Kahit wala kayong relasyon, masakit pa rin ang ginawa mong pag-iwan sa kanya, no? At present ako doon. Hinila ako ni Bekbek palayo sa kinaroroonan ni Lakan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. 4 na buwan na rin ang dinadala ko at ang buong akala ko, wala na siyang balak na magpakita pa ulit sa akin. Pagkatapos naming mamili sa palengke, kaagad na kaming umuwi ni Bekbek. Dumaan kami sa kulungan ng mga bibe para maipakita kay Lolo ang mga nabili kong gamit. Ngunit, laking gulat ko nang makita si Lakan doon. Kausap na niya ang lolo ko habang pinapakain ang mga bibe. Nagkatinginan kami ni Bekbek at nagtaka kung paano siya nakarating doon. Dariyan na pala kayo. Lia, bumalik na sila kan. At handa na siyang panindigan ng magiging anak ninyo. Tininig ng Diyos ang dasal ko na sana magkaroon ng kompletong pamilya ang batang yan. Teka nga lang po. Paano nakarating dito yung lalaking yan? Ay naku, Diyos ko. Wala ka na magagawa dyan, bes. Basta lolo mo nang tumanggap. Sa gusto mo man o hindi, tatanggapin mo sila kan. Nakausap ko na ang lolo mo. Tinanggap niya ako. Nangako rin ako sa kanya na poprotektahan kita sa lahat ng bagay. Ano? Lo naman. Sigurado po ba kayo dyan? Baka naman po kapag umalis yan ulit, kayo na naman yung unang masaktan kaysa sa akin. Hindi na siya aalis. Nangako siya sa akin. Simula mamayang gabi, sa bahay na matutulog sila kan. Ano? Wala na, may nanalo na. Ay nako, bes,
magkakaroon ka na talaga ng asawa. Pero okay na rin. Sana lang sincere siya sa'yo. Baka naman mamaya bumalik lang din yan dahil sa baby ninyo. Yun ang mahirap. Ay naku, talaga naman bumalik siya dahil sa batang dinadala ko at hindi naman para sa akin. Alam ko naman yun, umpisa pa lang no. Hoy, tigilan nyo na yung pag-uusap ninyo dyan sa gilid. Tutulong daw sila kan sa farm natin. Mas maganda yon, may katuwang na ako. Pwede bang iwan nyo na muna kami ni Lolo? May mahalaga lang kami pag-uusapan. Ay, sige. Take your time. Lakan, tara. Doon tayo mag-usap. Lo, sigurado ka ba talaga niya sa desisyon mo? Hindi naman yun bumalik para sa akin eh. Kundi para lang talaga sa batang nasa sinapupunan ko. Hindi naman Alam ako gusto ko. nun. At sa tingin ko mahalaga kay Lakan ang magiging anak ninyo. Mas maganda nga yun eh. Mabigyan mo ng kompletong pamilya ang magiging anak mo. Sumunod ka lang sa akin, apo. May pagkukulang man siya pero mapupunan niya rin yon. Ay nako, kung ako lang po kasi yung tatanungin. Mas mabuti pang wala na lang sila kan sa buhay ko, no? Ay bakit naman nagpabuntis ka kung ayaw mo? Nako, galit ka lang kaya ayaw mo siya tanggapin. Ito na ang una hatuling pag-uusap natin tungkol sa kanya. Ihahanda natin ang kasal ninyo sa lalong madaling panahon. Tumango na lamang ako ng sapilitan sa kanya. Makalipas ang 1 linggo ng pagbabalik ni Lakan, inaalagaan niya na ako. Pero ramdam kong malimig siya sa akin. Sa bawat araw na kasama ko siya, kahit naroon ang kanyang pisikal na katawan, hindi ko pa rin maramdaman ang presensya niya. Ngunit, napapansin kong madalas umalis si Lakan tuwing gabi. Hindi siya nagpapaalam sa akin at wala ring paliwanag. Isang umaga, mayroong kumalat na balita sa baryo. May natagpo ang patay na tao sa gitna ng mga puno ng dragon fruit. Pinagkakaguluhan iyon ng mga tao sa baryo. Pumunta din ako doon para makita ang nangyaring krimen. Pes, tignan mo yung bangkay. Mukhang tinusok na matulis sa tuka ang katawan niya tapos may mga kalmot. Ay naku, sino naman kaya yung gumawa nito sa kanya? Diyos ko, kailangan mahuli yun sa lalong madaling panahon. Baka kasi mamaya masundan pa to. Diyos ko, wag naman sana. Lolo Isko, wala po ba kayong napansin na nakakaiba bago ito nangyari? Wala. Kagabi lang ata ito nangyari. Nandito pa ako kagabi at iniikot ang buong dragon fruit. Ay, Diyos por santo. Hindi kaya ang may gawa nito yung mga agilang paikot-ikot tuwing gabi? Agila po? Oo. May agilang umiikot. Paikot-ikot ang paglipad tuwing gabi. Tama talaga. Sabi ko na sugo ng aswang ang mga agila na yon. Nung nakaraan umiikot din yung mga agila sa labas ng bahay. Bigla nga sana kaming sasalakayin nung bukas sa bitana. Buti na lang napatay ni Lakan. Teka. Saan ba galing yung tatay ng anak ni Lian na yon? Ayun na naman po tayo, Ate Hilde. Napaka-chismosa natin pakilagay naman sa tamang lugar. Tingnan niyo po, may nakahandusay na wala nang buhay dyan sa farm. Nakakadiri nga Mas mahalaga pa pang malaman ang pinagmula ng magiging asawa ni Lia kaysa naman alamin kung sino pa talaga tong namamatay sa harapan natin. Tatanong lang Umuwi na kayo. Bek, samahan mo na si Lia. Ay, tara na, Bes. Diyos ko, kawawa naman yung taong yun. Turuin mo gutay-gutay na yung katawan niya sa kalmot ng pumatay sa kanya. Diyos ko, kawawa. Nako, kumalma ka na muna. Huwag ka na masyado mag-isip. Mamaya mapano pa yung baby mo Isipin mo na lang mga good vibes. Kumusta naman kayo ni Lakan? Kinausap pala ako ng lolo mo na maging wedding planner sa kasal ninyo. Doon daw gaganapin sa farm ng dragon fruit yung kasal ninyo Kaya nga ngayon hinahanda ako ng mga tela. May improvement na ba sa pagsasama ninyo? Wala nga. Ay! Ako, ewan ko ba dyan kay Lolo? Buti ka pa nga kinakausap niya tungkol sa kasalan na yan ako, hindi naman niya ako kinakausap tungkol dyan. Alam mo, masyado ka kasing pakipot. Ito bibigyan kita ng payo para pagmukha namang maayos ang pagsasama ninyo ng asawa mo. Dapat, lagi mo siyang minamasahe. Inaamoy mo siya. Tapos, pinagsisilbihan mo. Ano? Ano siya, siriswerte? Maya naman siya, no? Ay nako, lagi nga siyang wala sa sarili tapos ito pa.
kada gabi ha. Madalas yan umaalis ang wala malang paapaalam. Ay, nagpapahangin lang yan at nag-iisip. Basta gawin mo yung mga sinasabi ko. Tsaka kung mapapasaya mo si... Ay, Bes! Bes, may aswang sa likuran mo! Ha? Saan? Ay, ayan! Ay! Ali naman eh. Ay, Ito naman si Bekbek, aswang-aswang. Ay, sorry, akala ko eh. Naku, Ali, pasensya na po eh. Nakakagulat naman po kayo. Bigla-bigla na lang po kayo sumusulpot dyan. Ay, naku eh. Pasensya na. Nagulat ko pala kayo. Pupunta sana ako doon sa Dragon Fruit Farm. Balita ko kasi may bangkay doon na natagpuan. Totoo ba yun? Ay, opo, meron nga po. Ay, Diyos por santo. Ay, naku iya. Buntis ka pala. Ay, naku, hindi ka dapat pumupunta sa mga ganoong senaryo. Mamaya makunang ka. Ay, ito nga pala. May ibibigay ako langis para sa iyo, ha? Ihaplas mo ito sa tiyan mo. Po? Para sa naman po yan. Wag na lang po, salamat na lang po. Ay, sige da. Tanggapin mo na, kailangan mo yan. Narinig niyo naman po ang sinabi ng asawa ko. Hindi na niya kailangan ng langis na yan. Lia, umuwi na tayo. At ikaw naman, Bekbek, umuwi ka na rin sa inyo. Ay, asawa? Tama ba narinig ko? Asawa ka na, Bes? Hoy! Tara na, Lia. At pakiusap lang. Lubayan mo na si Lia, tanda. Ramdam ko ang galit sa boses ni Lakan matapos pagsalitaan ng matandang babae. Dinala niya ako sa kwarto pagdating namin sa bahay. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Nahiya ako sa kanya kaya yumuko ako. Bigla nitong hinawakan ang pisngi ko kaya napaangat ako ng tingin. Ewan ko ba pero bumilis ang tibok ng puso ko nang magtama ang aming mga mata. Hinawakan niya ang akin tiyan at marahan na hinaplos yun. Ngumiti siya sa akin. Nagulat ako kung bakit ganun na lamang ang trato niya sa akin. Sa susunod, huwag kang makikipag-usap sa mga taong hindi mo kilala. Bigla na lang kasi sumulpot yung matandang yun mula sa gubat. Teka, ikaw ba? Paano ka ba nakarating dun? Akala ko ba nando ka sa Nyugan? Nakibalita ako sa mga nangyayari. Kumusta ka? Masama ba yung pakiramdam mo? Hindi. Bakit naman magiging masama yung pakiramdam ko, no? Oo, wala lang. Basta kapag may hindi ka magandang naramdaman, maganda na magsabi ka lang sa akin. Magpahinga ka na at Teka, bakit nga pala umalis kagabi? Alam mo, sa susunod huwag ka nang aalis ng gabi Ayoko mangyari sa'yo yung nangyari doon sa lalaki sa farm, no? kahit kailan hindi mangyayari sa akin ang nangyari sa taong yon. Ay nako, tigas ng ulo. Pero teka nga, sa tingin mo ba, yung agila ba yung pumatay sa kanya? Lia, ayaw mag-isip ka. Makakasama sa'yo yung mga nangyayari dito at kung iisipin mo ba, baka madama yung anak natin. Gusto ko maging maayos ang pagbubuntis mo hanggang sa mga naka. Okay, salamat sa pag-aalala mo. Oh, nandiyan na yata si Lolo Isko. Gusto ko lang sabihin na kahit ano mangyari, itutuloy natin ang kasal ninyo dalawa dun sa farm. Yung kanina, kinuha na ng mga taga-barangay ang katawan ng lalaki. Sabi nila, baka raw sinalvage at doon hinagis. Malayo naman kasi talaga ang farm at walang mga bahay. Ganun po ba? Pero tungkol po dun sa kasal, diba hindi niyo pa naman kami nakakausap ni Lakan kung ayos lang ba sa amin na makasal kaming dalawa? Hindi, ako okay lang sa akin. Gusto ko nga Yun naman pala sa Kalia, malapit ka na mga. Mas magandang mabasbasan ng pare ang pagsasama ninyong dalawa. Pero kung ayos lang po sana, pwede po bang sa gabi na lang natin ganapin ang kasal? At kung pwede, wag lang po sana na pare ang magkakasal sa amin. Yung mayor na lang. Oo, wala naman problema. Tatawagan ko kagad si Mayor. Ihanda pa namin ni Bekbek ang lugar ng kakasalan ninyo. Para sa akin, mas masarap ikasal sa araw kaysa sa gabi. Pero wala naman ako magagawa kung yon ang hiling ni Lakan kay Lolo. Pagkatapos namin mag-usap ni na Lolo, mahigpit na hinawakan ni Lakan ang mga kamay ko at marahang pinisil iyon. Sa unang pagkakataon, masasabi kong nagpapakita na siya ng kahalagahan ko sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalala ang pangyayari sa baryo.
Dumarami ang mga agilang lumilipad tuwing gabi. May mga nagpaparamdam na aswang sa paligid at may natatagpo ang patay na gutay-gutay ang katawan sa baryo. Ngunit sa kabila ng mga nangyayari, hinahanda na ni Bekbek ang kasal namin sa gitna ng dragon fruit farm. Ay, perfect! Bagay na bagay ang ilaw na nilagay ko dito para mas lalong lumiwanag ang paligid. Para kapag kissing scene na, perfect! Ay, Lia, hindi na talaga ako makapag-antay sa gabi ng kasal mo. Magiging Mrs. Ay, hindi ko alam ang papili doon niya eh. Pero, I'm so happy for you. Ay, naku. Pero alam mo, sa totoo lang, medyo nilalapit na nga nila kanyang loob niya sa akin eh. Alam mo yung madalas niya na akong tanungin kung kumusta na ako, kung kumain na ba ako. Yung mga ganun. Nakakatawa rin. Alam mo, hindi ka naman kasi mahirap mahalin, Bes. Maganda at mabait ka. Kaya wala siyang karapatan para hindi kanya tanggapin, no? Oh, okay na ba ang setup ko dito, banda? Pinagtulungan namin yan ng mga kasama kong gawin. Tingnan mo nga kung magugustuhan mo. Okay na yan. Ang ganda nga ng gawa mo. Grabe ka talaga. May future ka talaga sa ganyan, no? Ay, uuwi na siguro tayo nito, no? Kahit madilim yung paligid, ramdam na ramdam kong maraming agila na naman yung lumilipad sa ere. Tara na. Huwag mo nga masyadong pansinin ng mga yan. Baka panahon lang talaga ng mga agila na lumabas ngayon. O siya, tara na, umalis na rin tayo. Yati na kita sa bahay mo, ha? Baka makasalubong din naman natin sila kan eh. Sinabihan niya naman ako kaninang susunduin niya ako. Oh, sige. Walang problema. Okay guys, mauna na kami sa inyo. Kayo nang bahala sa mga gamit natin, ha? Bukas maaga tayong babalik dito. Tia, tara na. Oh, kumapit ka sa akin na maigpit. Mamaya baka mapano ka pa dyan. Buntis ka, kaya dapat dito ka, tumabi ka sa akin. Okay po. Pero nangako naman kasi si Lakan na susunduin niya raw ako eh. Ewan ko ba doon sa taong yun? Baka umalis na naman yun ah. Tagas talaga na ulo. Umalis? Oo. Madalas kasing umaalis yun tuwing gabi. Minsan nga nakikita ko siyang nakatingala sa buwan eh. Tapos pinagmamasdan yung mga... Ayun. Relax lang, B. May nagkaraw akong ditong dala. Kumalma ka lang, ha. Kung may aswang sa paligid, hindi siya makakalapit. Takot sila dito sa lagaraw. Ay, Diyos ko. Tumatay yung mga balahibo ko. Diyos ko. Parang may nakasunod yata sa atin. Huwag mo takutin ang sarili mo. Sinusundan yata tayo ng agile. Bilisan mo na nga dyan. Diyos ko, yung tiyan ko. Ano meron? Sumasakit ba? Teka lang, mag-stop muna tayo dito. Mapo ka muna sa lupa. Kumalma ka. Baka mamaya mapaanak ka pa dito ng biglaan. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Naku, pinapalibutan tayo ng mga malalaking agila. Pek, anong gagawin natin ito? Sino bang lalapit sa kaibigan ko? Gigilit ako talaga ng leeg gamit ang lagaraw na to. Subukan nyo. Sige, sumubo kayo. Diyos ko, nasaan na ba kasi sila kan? Bakit hindi pa siya dumadating? Siya kasi nag-uutos sa akin tignan yung mga ginagawa niyo dun sa farm eh. Hanggang ngayon wala pa rin siya. Ayun na, sasalakayin na tayo ng mga agila. Yayakapin kita. Ako ang unang mamamatay sa atin. Bigla akong niyakap ni Bekbek ng napakahigpit. Napasigaw kaming pareho dahil sa sobrang takot. Ngunit biglang dumating si Lakan. Pinagsusuntok niya ang mga agilang sumasalakay sa amin. Ang iba sa mga agila naman ay kanyang hinuhuli at pinipisa na parang mga sisiw. Namangha ako sa ginawa niya. Mabilis kumilos si Lakan at napapatay ang mga halimaw na agila. Natakot ang ibang agila kaya lumipad na ang mga ito papalayo. Nagmamadaling lumapit si Lakan sa kinaroroonan namin. Binuhat niya ako at punong-puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Pasensya na kung natagalan ako, ha. Sinalakay din kasi ng mga agila ang bahay ni Lolo Isko. Kaya kailangan ko muna siyang iligtas bago kayo dito. Diyos ko, kumusta na si Lolo? Wala bang masamang nangyari sa kanya, ha? Saan ba kasi galing yung mga masasamang agila na yon? Napansin ko kanina, parang mapupula yung mga mata nila. Teka, huwag mo sabihin mga aswang din yung mga nilalang na yon. Tama ka, mga aswang nga sila. Kaya mag-iingat kayo. Lalo na sa tuwing sasapit ng dilim. Lia, hindi ba masakit ang tiyan mo? Kanina sumakit pero ngayon hindi na. Mabuti naman at walang nangyari masama sa inyo. Lalo na sa magiging anak natin.
Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag napahama kayo. Natatakot ako sa mga nangyayari pero kinikilig ako sa inyong dalawa ha. Ay nako, iba ka talagang lumaban, lakan. Kamay na kamay mo yung mga kilos ng agila. Sige na, pumunta na tayo sa bahay ni Lolo. Bekbek, mauna ka na. Buksan mo ang pintuan. Oh, okay, sige. Ay, salamat sa Diyos at nakarating kayo. Apo, anong nangyari? Lolo, sinalakay po kami ng mga agila doon sa gitna ng gubat. Kung hindi pa nga po dumating sila kan, baka hindi na kami nakauwi ng buhay ni Bekbek eh. Ay, Diyos ko. Hindi ka ba nasaktan na po? Wala bang masakit sa katawan mo? Huwag po kayo mag-alala, wala po, Lolo. Magpapaalam po muna ako. Kailangan ko munang umalis. Babalik po ako mamaya. Uy, teka, saan ka ba pupunta? Hindi ka pwedeng umalis. May nananalaki ng mga agila nga, diba? Babalik ako kagad. Mahalagang bagay ang lalakarin ko ngayong gabi. Sige na. Ay, naku. Hayaan mo na siya po. Sige na, Lakan, umalis ka na. Nagmadaling lumabas si Lakan sa bahay ng gabing iyon. Kasabay nun, malakas na tumunog ang mga agila sa ere. Nanginginig ako sa takot nang may malakas na kumalabog sa bintana. Kaya naman tumakbo si Bekbek para hawakan ang bintana upang hindi ito bumigay. Napansin ko si Lolo na nakatayo lamang. Malalim ang iniisip niya kaya lumapit ako sa kanya at mahigpit siyang niyakap mula sa kanyang likuran. Humarap si Lolo sa akin na may seryosong mukha. Apo, hindi ko alam kung tama ang naging desisyon ko sa buhay mo. Dahil yata sa akin napapahamak ang magiging anak mo. Po? Teka, bakit naman po, Lolo? Bakit naman po kami mapapahamak na magiging anak ko nang dahil sa inyo? Si Lakan, napapansin kong kakaibang mga kinikilos niya. O parang hindi bago sa kanya ang mga agilang ito. Ay, Diyos ko. Sisirain talaga ng mga agila bintana. Malakas ang mga tubumanat. Naku, Diyos ko. Hindi ko na kayang pigilan to. Bibigay na po ang bintana natin. Mike, umalis ka na riyan. Kumuha ka na ng asin at bawas sa kusina. Bilisan mo. Ito na. Lolo Isko, sandali. Diyos ko, ano ba naman yan? Pero Lolo, ano po ba yung sinasabi niyo kanina na hindi na bago kay Lakan yung mga agila? Hindi siya natatakot. Kita mo naman, mabilis siyang napapatay ang mga agila. Saksi ako sa mga ginagawa niya kanina para lang maprotektahan ako. Pakiramdam ko kasi, Apo, hindi normal na tao si Lakan. Diyos ko, sa totoo lang isa nga rin po yung sa mga napapansin ko, Lolo eh. Kaya lang iniisip ko baka ganun tao lang talaga si Lakan. Malakas makipaglaban, malamig makitungo tapos hindi pala salita. May lihip siya, Apo. Sa totoo lang, iniisip ko nga na baka siyang habol ng mga agilang yan at natadamay lang ang iba. Ano? Kasalanan ko rito eh. Sana nakinig lang ako sa'yo. Ako naman, ang iniisip ko lang ang ikabubuti na magiging anak mo. Lo, huwag niyo na po sisihin yung sarili niyo. Hayaan niyo simula ngayon. Susubukan kong manman na ng mga kilos ni Lakan. Ito na po. Asin at bawang, Lolo Isko. Akin na yan. Buksan mo ang bintana, Bekbek. Kailangan nating harapin ang mga aswang na yan. Teka, agila po ang mga nandyan sa labas. Huwag ka na magsalita. Sundin mo na lang ang inuutos ko. Talian mo. Okay, sige. Umanda na kayo at pubuksan ko na ang mga bitana. Lo, ingat po ah. Baka mamaya hindi niyo mapuruhan yung mga agil at kayo pa po yung mapahamak niyan eh. Ako nang bahala dyan, Apo. Alam ko ang ginagawa ko. Kayo na, Bekbek. Buksan mo na bintana. Pumanda kayo sa akin. Hindi ako papayag na masaktan ninyo, Apo ko. Hetong sa inyo. Ay! Good job, Lolo Isko! Umusok ang katawan ng mga agila. Sige ba, sabuhay niyo pa sila. Nagulat din ako nang makitang umuusok ang katawan ng mga agila. Tumakbo ako sa kusina para kumuha pa ng maraming asin at bawang upang tulungan si Lolo na sabuyan ang mga nilalang na iyon. Maraming agila ang gustong pumasok sa loob ng bahay. Ngunit umaatras sila dahil sa takot. Para silang mga tao na alam ang delikado at hindi. Tumakas sa mga agila kaya nakahinga na kami ng maluwag. Pagsapit ng umaga, ilang taga-baryo na naman ang natagpo ang patay. May kalmot at tusok sa iba't ibang parte ng kanilang katawan ng biktima. Sinubukan kong kausapin sa kwarto si Lakan tungkol sa kakaibang nangyayari. Pero lagi siyang umiiwas.
Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag mo nang isipin ang mga nangyayari. May iwasan ko bang wag isipin yun? Natural nag-aalala ako, no? Paano kung dumating yung gabi na isa sa atin, mabiktima na lang ng mga hayop na yun? Hindi yun mangyayari. Lakan, may bisita ka. May naghahanap sa'yo. Sige po, papunta na po ako. Sige na, lumabas na tayo. Pasensya na kung nagkasagutan tayo. Hindi na maulit. Di ko nga rin alam kung bakit lagi mainit yung ulo mo kapag yung mga agila yung pinag-uusapan eh. Ano, dati ba kayo magtropa ng mga yun? Kainis. Sige na, may naghahanap sa akin sa labas. Samahan mo na ako. Ayun pala eh. May naghahanap sa'yo isang matandang babae. Ay, teka lo. Nasaan niyo po si Bekbek? Ay, umuwi na. Sige po lo. O, Lakan, sige na, puntahan mo na yung naghahanap sa'yo. Teka. Yan yung matandang babae na pinagbantaan mong layuan ako, di ba? Anong ginagawa niya rito? Dito ka lang, Lia. Huwag kang susunod sa akin ha. Akong kakausap sa kanya. Sige. Sigurado akong may alam ang matandang yan sa pagkatao ni Lakan. Ay, nagalit nga po si Lakan sa kanya nung nakaraan lolo eh. Pinagsabihin niya yung matandang yan na layuan po ako. Hindi ko rin kilala yung sinong matanda man yan eh. Pagmasdan mo kung paano sila mag-usap. Hindi ba natin naririnig, halata na galit sila sa isa't isa. Oo nga po eh. Ako, ayan na lo. Umalis na po yung matandang babae. Kakausapin ko rin yung matandang babae. Aalis ako ha. Naku lolo, mag-iingat po kayo ha. Oh, saan pupunta ang lolo mo? Sa bukid. Teka, sino ba talaga yung matandang yun? Kilala mo ba talaga siya? Hindi. Nagsisinungaling ka eh. Hindi mo siya haharapin kung hindi mo naman siya kilala. Saka, hindi man namin naririnig yung pinag-uusapan nyo, halatang galit kayo sa isa't isa. Bakit ba? Lakan ha. Pwede ba sabihin mo naman sa akin yung totoo? Huwag mong hintayin na ako pa mismo yung makatuklas. Tama na, Lia. Tama na. Hindi lahat ng bagay kailangan mong malaman. Pwede ba? Papalapit na ng papalapit yung kasal natin pero wala pa akong alam tungkol sa buhay mo. Ni isang detalye nga wala ka sinasabi eh. Kung saan ka nagmula, kung may pamilya ka pa ba o wala na, kung taga saan ka, kung anong pinagkakaabalahan mo sa buhay. Wala na akong pamilya. Lahat sila ang tingin sa akin isang kaaway, isang traidor. At hindi mo gugustuhin malaman ang pinanggalingan ko. Sapat na sigurong inaalagaan kita. Iniingatan at pinoprotektahan para malaman mong mahalaga kayo sa akin. Sige na, maghahanda na ako ng makakain natin. Tsaka na muna. Napatulo ang luha ko pagkatapos niyang sabihin iyon. Ang buong akala ko, nagsisimula na siyang mahalin ako. Hindi dahil dinadala ko ang anak niya, kundi dahil magiging asawa niya na ako. Pero mali pala. Lahat ng pagbabago niya ay sapilitan. At ngayon, pinaparamdam niya ulit na dahil lang sa dinadala kong bata, kaya niya ako inaalagaan at tinitiis. Pagbalik ni Lolo, matapos sundan ng matandang babae, sinabi niyang bigla na lang daw itong naglaho. Nagduda kaming dalawa na baka aswang ang babae. Pagsapit ng gabing iyon, nagpanggap akong tulog. Umalis si Lakan kaya sinundan ko siya. Nakarating kami sa farm. Nakita ko siyang dumapa at nanlaki ang mga mata ko nang unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Tinubuan siya ng mga pakpak, matutulis sa mga kuko at may mahahabang pangil. Umatras ako sa sobrang takot kaya natumba ako sa lupa. Diyos ko, kaya pala umaalis siya sa gabi dahil isa din siya sa mga agila. Niloloko niya lang kami. Niloloko niya ako. Kailangan malaman ni Lolo to. Papalayasin namin siya. Kawawa lang yung magiging anak ko sa kanya. Nagkaroon ng halimaw na tatay. Diyos ko, may mga mahabol na halimaw sa akin. Diyos ko po. Huwag niyo naman po kami pabayaan ng anak ko. Kaya lang naman ako nandito para malaman yung lihim nilang anay. Ikaw! Tigas talaga ng ulo mo. Ilang beses na kita pinagsabihin na huwag kang naalis tuwing gabi ha. Diyan ka lang. Lumayo ka sa akin. Isa ka sa kanila. Traitor ka! Halimaw ka pala! Anong balak mo sa amin, ha? Anong balak mo sa amin ang magiging anak natin? Wala akong balak na masama sa inyo. Gusto ko kayong protektahan. Protektahan?
Protektahan saan? Sa mga kapwa mo, Agila? Lakan, sino ka ba talaga? Ano ka ba talaga? Isa akong aswang na mandaragit. Ang mga agila, sila ang mga aswang na mandaragit din. Normal na tao sa araw pero nagiging agila kapag sumapit ang gabi. Nananalakay kami ng mga liblib na lugar. Kumakain ng laman ng mga tao para mabuhay. Ano? Halimaw ka talaga. Bakit ngayon mo lang sinabi to? Ilang beses ako nagtanong sa'yo, Lakan. Hinintay mo pa talagang ako mismo yung makatuklas ito. Layuan mo ko. Lumayo ka. Umalis ka Lia. sa bahay namin na magiging anak ko. Hindi ako pwede Lumayas umalis. ka. Kailangan kong protektahan ang magiging anak ko laban sa mga lahi ko. Mapapahama kayo kapag ka umalis ako. Ikaw ang nagdala ng kamalasa sa baryong to, Lakan. Nang dahil sa'yo, pinagtitipunan kami ng mga agila na yan, ng mga aswang na mandaragit na yan. Lia, tumigil ka na. Tama na. Patawarin mo ako kung nagulo ko yung buhay mo. Nung gabi may nangyari sa atin, aaminin ko, alam ko yun. Ginusto kong galawin ka para makatakas ako. Ano? Napakasama mo. Saka ano makatakas? Makatakas saan? Walang hiya ka. Ginamit mo lang ako. Lia, oo na, ginamit kita. Wala na akong ibang naisip na paraan nun eh. Nung makita kita, alam ko ikaw ang magiging sagot sa lahat. Sa kagustuhan ko makatakas sa mga kalahi ko, nagawa ko ang bagay na yun. Tapatin mo ako. Ano bang tinatakasan mo sa kanila, ha? Dahil gusto nila akong makasal sa isang dalagang mandaragit. Nang sa ganun, sabay namin pamumunuan ang aming lahi. Walang hiya ka. Umalis ka. At bumalik na doon sa pinanggalingan mo. Marami nang nawawalang tao na dahil sa'yo. Dahil sa mga kalahi mo. Tao man o hayop nagdurusa sa kamay ng mga walang hiya mong kapwa-aswang. Kahit itaboy mo ako ng paulit-ulit, hindi ako aalis. Sinikap kong huwag maging halimaw simula nang dumating kayo sa buhay ko, Lia. Napailing ako habang nakatingin sa kanya. Tumakbo ako pauwi sa bahay habang umiiyak. Sakit ng kalooban at galit ang nararamdaman ko nang malaman ko ang buong katotohanan. Mas mabuti pa sanang hindi ko nalang inalam ang lahat. Yung tipong nagbulag-bulagan na lamang ako para hindi ako nasasaktan ng ganito. Pagdating namin sa bahay, nakaabang si Lolo sa may pinto. Agad ko siyang niyakap ng napakahigpit. Galit na galit si Lolo kay Lakan. Hinarang siya ni Lolo sa may pinto at hindi na niya hinayaang makapasok pa si Lakan sa pamamahay namin. Sinubukan ni Lakan na magpaliwanag, ngunit hindi na siya pinaniwalaan pa ni Lolo. Ang sabi mo sa akin, gagawin mo ang lahat para maging mabuting ama sa dinadala ni Lia. Pero ano ginawa mo sa kanya ngayon? Sinaktan mo ang apo ko. Sinaktan mo na rin ang anak mo kaya umalis ka na. Nagsisisi akong nakinig ako sa'yo. Patawarin niyo po ako. Alam ko nagsinungaling ako sa inyo. Ginamit ko ang apo ninyo para makatakas sa mga aswang. Sabi ko na nga ba, may tinatago ka talaga sa amin. Pero di bale, papalakihin ko ng maayos sa magiging anak mo basta umalis ka lang dito. Lolo, isa po siyang aswang. Kitang-kita ko po mismo na naging agila siya tapos hindi ko na po alam kung paano siya naging tao ulit. Naman pala na mapapansin mo talaga na mabilis ang pagtapos mo sa mga agila. Dahil kagaya ka rin nila. Hayaan niyo po akong magpaliwanag. Nakikiusap po ako. Tama na, pakiusap. Binigyan na kita ng maraming tiwala pero sinira mo pa rin iyon. Subukan mo lang lumapit. Makikita mo ang asin at bawang na hawak ko. Ipapanghilamos ko talaga to sa'yo. Ikakasal na kami ni Lia. Kayo naman po ang nagdesisyon nun eh. Isa pa po, may kinausap na kayong tao para ikasal kami. Mababawi ko yun sa kanila. Sasabihin ko aswang ka para hindi ka napakasalan ng apo ko. Tutol na ako sa kasalan na magaganap. Oh, pwede ba? Huwag niyo naman po sa akin gawin to. Mapapahamak si Lia at ang anak niya kapag pinaalis niyo po ako. Lolo Isko, naiintindihan ko po ang galit ninyo. Nandito na sila. Pumasok na kayo sa loob. Bilisan ninyo. Pumasok ka na sa loob, apo. Lalabanan ko ang mga aswang na yan. Hindi ako duwag kagaya nitong tatay ng anak mo na walang ibang alam kundi tumakas.
Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako katapang para lang protektahan ang apo ninyo. Lo, dumadami na po yung mga agila. Huwag na po kayo makasali sa laban na yan. Halika na po sa loob. Si Lia po ang target ng mga aswang na mandaragit. Gusto nilang kunin ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Yun ang gusto nilang iganti sa ginawa kong pagtakas. Umalik ka na lang doon sa lugar ninyo para matapos na to. Napakaraming agila. Tigilan na ninyo ang apo ko. Kundi matutusta kayo kapag sinabuyan ko kayo ng asin. Subukan lang ninyo lumapit. Pinalibutan ng mga aswang na mandaragit ang bahay namin. Pumasok ako at kumuha ng pangontra gaya ng asin at bawang. Kahit buntis ako, kailangan kong maging matapang para maprotektahan ang sarili ko at ang anak ko. Pagbalik ko, nakikipaglaban na sina Lolo at Lakan sa mga mandaragit. Namamanga ako sa mabilis na kilos ni Lakan. Sumaboy ako ng asin sa ere. Ang mga agilang natatamaan ay bumabagsak sa lupa at umuusok. Narinig kong biglang umangil si Lakan. Anyong tao pa rin siya, pero may mga balahibo ng agila sa kanyang katawan. Nakatingin siya sa akin, galit na galit habang umuusok ang kanyang likuran. Gusto mo ba akong patayin? Mag-ingat ka naman sa mga ginagawa mo. Naku, sorry. Gusto ko lang naman makatulong eh. Pumasok ka na sa loob at isara ang pinto. Huwag ka na tumulong. Mamaya'y makalmot ang tiyan mo at lumabas bigla ang bata. Tigas kasi ng ulo mo eh. Ba naman kayo? Kahit doon ako sa loob, wala pa rin naman ako ligtas doon, no? Anumang oras papasukin pa rin ako ng mga lintik na agilang yan. Kung gusto mo tumulong, siguraduhin mo naman na hindi ako mapapatay. Oo nga, sorry na. Lakan, ano ba to? Bakit parang grupo ata ng mga agila ito kung umatake? Diyos ko. Hindi naman po kasi sila pwedeng umatake na mag-isa, Lolo. Lia, dito ko sa tabi ko. Diyos ko, Lakan. Napakarami naman ng kalaban. Maubos na yung asin sa kabawang natin sa kusina. Huwag kayong mag-alala. May taglay akong lakas para labanan sila. Oh, sige, lapit! Ano? Ayun! Mahapdi sa katawan. Marami akong asin at bawang. Lalo na para sa inyong mga halimaw kayo. Eto pa! Lo, sabay tayong sasaboy ng asin at bawang sa kanila, ha? Oh, sige. Ayun! May papaatake na naman na isang grupo ng mga mandaragit. Kumanda ka, ha? Opo. 1, 2, 3. Saboy na, Lo! Ah! Ayan, nahulog na po silang lahat sa lupa, Lo. Yung mga mandaragit lumilipat na po papalayo. Mukhang sumusuko na po sila. Ay, sa wakas. Si Aling Fatima. Pumasok na po tayo sa loob. Bilisan ninyo! Oh, bakit nandito ka sa loob ng pamamahay ko? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na umalis ka na? Ayoko pong iwan ang mag-ina ko dito. Abay mamaya kaya ka lang pala nandito dahil hiniintay mo lang na isilang ni Lia ang anak ninyo. Baka may plano ka kunin ito at itakas. Oo nga po, Lo. Diyos ko. Hindi ko po gagawin yon. Kayo talaga maglolo kung mag-isip po. Ay naku, mabuti naman. At sino yung sinasabi mong Aling Fatima kanina? Yun ang matandang nagpakita sa inyo sa gubat, Lia. Siya ang pinuno ng mga mandaragit. Ang langis na gusto niyang ibigay sa'yo ang magiging dahilan para mapatay niya ang anak natin. Ano? Oo, siya ang pinuno pero nagtataglay ako ng lakas ng mga sinaunang mandaragit. Kaya gusto niya akong ikasal sa apo niyang dalaga para mapanatili ang pamumuno sa kanilang dugo. Mas maganda pa nga na doon ka na lang ikasal eh. Sabay kayong lilipad sa ere, di ba? Tapos kapag magde-date naman kayo, manghuhuli lang kayo ng mga tao at gagawin yung merienda. Huwag mo na nga kaidamay sa kalokohan mo. Ay, oo nga naman. At tama nga naman si Lia. May punto siya, Lakan. Ayoko sa kanya. Gusto ko yung asawa ko hindi lumilipad. Sige na, diyan ka na muna, Lia. Masama rin naman ang magpuyat sa'yo eh. Loloys ko. Kahit ano pong mangyari, tuloy po ang kasal namin ni Lia. Sa isang iglap, nawala ang galit ni Lolo kay Lakan. Kahit ako, hindi ko na malaya na nawala na rin ang unti-unti ang sama ng loob ko sa kanya. Siguro dahil na rin nakita ko kung paano siya lumaban para protektahan lamang kami sa mga kapwa niyang aswang na mandaragit. Kinaumagahan, pumunta ako sa bahay ni Bekbek. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari. Nung una, nag-alala at natakot siya nang malamang aswang si Lakan. Pero nagbago ang pananaw nito sa lalaki nang sinabi kong nakipaglaban si Lakan sa kapwa niya mandaragit. Bes, baka naman gusto nila ka na mamuhay kasama ka.
Alam mo, yakapin mo na lang ang pagkatao niya. Total naman, hindi naman siya masama. Mas maganda nga yung may aswang na mabuti, matapang at higit sa lahat. Hindi kakain ng tao para ipakitang nagbago na siya. Ay, kaya lang, hanggang kailan naman niya kayang pigilan yung sarili niya, diba? Napakadelikado naman nun. Siya na bahala doon, alam mo. Kung nakikita mo naman na maayos siya, kaysa naman sa dati, ba't hindi mo bigyan ng chance? Alam mo, pwede pa palit tayo ng sitwasyon. Baka pwedeng paranas naman ang buhay mo bilang si Lia, yung may asawa ng aswang. Ay nako, tumigil ka nga. Kala mo naman ang dali-dali ng sitwasyon ko. Nasaktan kaya ako nung sinabi niyang ikakasal siya dapat sa kapwa niyang aswang. Oh, bakit ka naman nasasaktan? Ikaw na nga ang pinili, di ba? Ikaw ang namumukod tangi. Kakaiba sa lahat. Oh, ikaw mismo nagsabi na ginawa na niya ang lahat kagabi para patayin ang kapwa niya aswang. Sa'yo na yun na nasa tamang tao ka na. Ay, tamang aswang pala. Ay, lolo mo papunta na dito? Sinusundo ka na yata? Bek, tapusin mo na trabaho nyo dun sa may dragon fruit farm, ha? Tuloy ang kasal nila Lakan at Lia. Po? Lolo, di ba alam niyo na yung pagkatao nila Kan? Pahayag pa rin kayo ikasal ako sa isang aswang? Mas lalo ka lang mapapahamak kung lalayo si Lakan. Kailangan mo siya para protektahan ka po. Hindi ba't gusto mo si Lakan? Di ba yun na ba talaga totoo? Po? Ano lang po kasi... Nagkakanta utal-utal ka na. Aminin mo man o hindi, alam kong gusto mo si Lakan. Pansin ko rin si Lakan na parang mahal ka niya. Pero hindi nga lang kayo makapag-usap at magsabi. Ako rin po. Pansin na pansin ko rin na gusto niya si Lakan. Naniniwala talaga ako na pagkatapos ng gulong meron sila sa pagitan ni Lakan at mga mandaragit, doon na talaga magsisimula ang bagong buhay sa inyong mag-asawa. Bek, kailangan ko na tulong mo. Sa gabi ng kasal, alam ko magkakagulo. Maganda kayo ng maraming asin at bawang para sa mga aswang na mandaragit. Gagawa tayo ng patibong para sa kanila. Ay, alam niyo naman po palang magkakagulo Bakit itutuloy pa yung kasalan na yan? Dahil sa kasalan daw matatapos ang laban. Nagtitiwala ako kay Lakan sa pangalawang pagkakataon. Kapag daw matapos na kasal, sigurado daw siyang matatahimik na ang buhay ninyo. Inaasahan ko rin yun na anumang oras maaari na akong mamatay. Gusto kong makita kang nasa mabuting kalagayan, Iha. Kaya lang, mabuting tao po kaya talaga sila Kan para sa akin. Sandali, hindi siya mabuting tao. Dahil mabuti siyang aswang. Ay nako. Hayaan mo na. Wala ka nang magagawa kasi nandyan na yan. Kailangan mo si Lakan at kailangan mo rin siya. Magtulungan tayo para matapos na ang problema. At saka nga pala, umuwi ka na raw, sabi niya may sorpresa daw sa'yo. Ay, romantiko naman pala si Lakan. Kailangan ko rin ipagpatuloy ang ginagawa ko doon sa farm. Kailangan maganda ang venue ng wedding ninyo. Ako naman pupunta na rin sa baryo. Iimbitahan ko lang yung mga kakilala ko doon na dadalo sa kasal mo. Nagmadali akong umuwi sa bahay dahil sabik akong makita ang sorpresa ni Lakan para sa akin. Tama nga si Lolo. Mahal ko si Lakan, kaya ako nasasaktan. Nang makarating ako sa bahay, nadatnan ko siya sa loob ng kwarto. May hawak siyang malaking plastic. Pinaupo niya ako sa higaan namin at binuksan ang plastic. Bumulaga sa akin ang isang wedding dress na makaluma na ang style. Malambot ang tela nito nang mahawakan ko. Napakunot-noo ako habang nakatingin kay Lakan, pero may sayang na muo sa puso ko. Hindi ko akalaing siya mismo ang pipili ng damit para sa akin. Alam kong nagtataka ka kung saan galing yan. Sa nanay ko ang damit nito. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin na ipasuot ko to sa babaeng papakasalan ko. At ikaw yun, Lia. Naku, pasensya na. Ayoko na pala nito. Baka mamaya bigla akong multuhin ng nanay mo eh. Diyos ko, saan mo ba nakuha yan? Tinago ba yan sa baul? Oo, tinago ko. At saka hindi kanya mumultuhin. Siya nga mismo nagsabi sa akin na ipasuot ko yan sa babaeng napupusuan ko eh. Napupusuan? Oo, hindi mo ba gusto yung damit? Kung ayaw mo, sige, walang problema. Itatago ko na lang ulit. Hindi ko naman sinabing di ko gusto yung damit.
Yung totoo lang maganda nga eh. Teka. Oh, kasya pa pala sa akin kasi nga malaki na rin naman yung tiyan ko. Oo, buntis kasi yung nanay ko nung magpakasal sila ng tatay ko. Ah, kaya pala malaki to. Sukat na rin natin para makita ko kung paano i-adjust yan. Naku, hindi na kailangan. Kasya nga talaga to sa akin. Tingin pa lang alam ko na eh. Salamat ah. Ang totoo, napasaya mo ako sa pamagitan ng damit na to kahit papano. Alam mo, hindi na ako makapaghintay sa gabi ng kasal natin. Konti na lang. Malapit na. Malapit na. Malapit na kamo akong tapusin ang mga kalahi mo. Hindi mangyayari yun, oh. Ay nako, halika nga rito. Ano ba yan? Uy, hindi na ako makahinga sa sobrang higpit ng yakap mo ha. Uy, ano ba? Oh, Kumilos ka naman ng maayos. Sumisipa na si baby, nararamdaman ka na talaga? yata. Pahawak nga ako ng tiyan mo rito. Uy, wag na. Baka mamaya bigla mo dukutin to ha. Loko ka talaga. Gagawin ko ba yun sa sarili kong anak at asawa? Malay natin. Aswang ka kaya. Kahit anong gawin mo, mananatili kang aswang sa paningin ko, no? Pasensya ka na. Hindi mo naman ako masisisi kung natatakot pa rin ako sa'yo eh. Naiintindihan ko. Hayaan mo. Bibigyan kita ng dahilan para magtiwala ka sa akin. Hinigpitan pa lalo ni Lakan ang pagyakap sa akin. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ko. Damang-dama ko mainit itong paghinga na nagdulot ng kakaibang kilig sa akin. Kahit papaano, ramdam kong walang mangyayaring masama sa akin kapag nariyan siya. Hanggang dumating na nga ang gabi ng kasal namin. Masaya ang lahat. Nagkukwentuhan at naghahanda ang lahat para sa pagsisimula ng seremonya. Maliwanag ang paligid dahil sa makukulay na mga ilaw na nakakabit sa puno ng mga dragon fruit. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko dahil alam kong anumang oras ay darating ang mga aswang para bawiin si Lakan. Nang magsimula ang seremonya, dumami na ang mga agila sa paligid. Biglang umatake sa mga bisita ang mga ito, kaya naman nagkagulo. Tia, pagtago ka na. Kailangan ko silang harapin. Teka, saan naman ako magtatago? May dala naman kaming asin sa kabawang eh. Lalaban na lang ako. Kailangan mo na kasama. Halika, lumapit tayo kina Bekbek at Lolo Isko. Sige. Apo, nariyan na sila. Bag, ihanda na mga pangontra. Opo! Nagkamali ang mga aswang na yan sa pagsira ng kasal na kaibigan ko. Tingnan ko lang kung hindi sila mamatay dito. Mga kasama, itaas ninyo ang mga tela at kunin natin ang mga asin at bawang. Ihagis natin ang mga yan. Lia, huwag kang lumayo, Apo ha. Lakan, ito na pagkakataon mo. Itaboy mo na ang mga kalahi mo. Kapag hindi sila umalis, papatayin namin silang lahat. Hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang anak ko. Kailangan natin silang tapusin at patayin. Kung yun ang gusto nila, hindi bigay natin. Tara na, laban! Lalaban tayo! Itong isang plastic asin. Kumuha ka. Punasan mo dyan mo, Lia. Sige, salamat. Dito ka lang, Lia. Tatapusin ko na to ngayong gabi. Mag-iingat ka ha. Hindi ka pwedeng mawala. Alam ko. Ha, kita nyo yun? Umuusok ang katawan nila. Kunin ninyo ang mga asin at bawang sa taas ng lamesa. Lumaban tayo sa mga agila na yan. Buhos na natin yan! Lolo Isko, ay nakoy napakarami nila. Kaya ba natin labanan lahat ng yan? Oo naman, Hilda. Ay nakoy. Yung kasintahan ni Lia. Ay nako, ay nagiging halimaw na. Ano ka ba? Aling Hilda, savior natin yan at hindi yan halimaw, no? Basta, mabait na aswang yan. Lolo Isko, bakit naman kasi inibitahan niyo pa to si Ate Hilda eh? Bukas na ko kakalat sa buong baryo na aswang ang pagkatao ni Lakan. Matapang si Hilda kaya mapapakinabangan natin yan. Ay oo naman. Pinalibutan kami ng mga aswang na mandaragin. Humawak ako ng asin at bawang, sabay saboy nito sa kanila. Mayroong mga taong kanilang dinadala sa ere at hinuhulog ang mga ito. Sobrang nakakaawa, ngunit wala kaming magawa kundi lumaban hanggang sa huli. Nahagip ng mga mata ko ang matandang babae. Mabilis itong nagpalit ng anyo bilang isang aswang na mandaragit. Sumalakay siya sa akin pero hindi niya ako natamaan. Bigla akong niyakap ni Lakan. Siya ang nakasalo ng malakas at mabilis na pag-atake ng mga aswang.
Nasugatan si Lakan sa likod kaya umangil ito sa sobrang sakit. Walang iya ka. Hindi ako papayag na masaktan mo maging ako. Hindi ako susuko kahit kamatayan ko pa maging kapalit. Ibigay mo na sa akin ang sanggol at sumaba ka na sa akin babalik. Hindi mo pwedeng suwayin ang propesya nating mga mandaragit dahil lamang sa babaeng iyan. Hindi ako magpapasal sa apo mo. Kung ganon, tatapusin ko na lamang ang buhay ng babaeng yan, pati ng anak mo. Hindi mo siya pwedeng piliin kaysa sa apo ko. Ngayong gabi na dapat ang kasal ninyong dalawa. Kung hindi ka lamang tumakas. Buo na ang desisyon ko. Pinipili ko si Lia. Kailanman ay hindi na ako babalik sa mundo natin. Nandito na ang bagong buhay ko. Lakan, naku, Diyos ko Lakan, ang daming dugo na lumalabas sa sugat mo. Napuruhan ka ng malala. Huwag mo kong isipin. Ang isipin mo kayo. Kayo ng bata dinadala mo. Tapusin na natin to. Tapusin na yan! Aba talaga tatapusin na natin to. Ah! Parehas lang tayong dalawa ng pinaglalaban dito. Kagaya mo, gusto ko lang na panagutan nila ka ng apo ko. Wala akong ginawa sa apo mo. Tatapusin na kita. Ako, may sugat si Lakan, Lolo. Sa tingin mo ba makakaligtas pa siya laban doon sa pinuno ng mga mandaragit na yun, ha? Alam ko kakayanin niya. Lalo na kailangan niyang mabuhay para sa inyo na magiging anak ninyo. Sana nga. Loloys ko, sinindihan ko ng mga telang nakalatag dito. Patataboy na natin ang mga agilang yan gamit ang apoy. Magandang ideya. Pera mo ko ng posporo mo. Sindihan pa natin ng iba. Ito po. Diyos ko, Lia, mutigan ka na ron ah. Mabuti na lang nailigtas ka nila kan. Putas na sana ang tiyan mo kung hindi dahil sa kanya. Ay, Diyos ko. Kaya nga eh. Bekbek, tulungan mo akong hilahin ng mga tela para matipon dito. Tutulong din po ako, Lolo. Marami na nga silang sinindihang tela. Saktong wala ng mga tao dahil nakatakas na ang iba. Yung ibang nasugatan naman ay hinila namin at nilagay sa puno ng mga dragon fruit. Umaangil ang mga aswang nang makita ang apoy. Ang ilan sa kanila ay tuluyang nasunog pero mayroong umatras sa laban. Nakita ko sila kan at abala pa rin sa pakikipaglaban sa matandang aswang sa ere. Biglang bumagsak sila kan sa lupa. Malakas ang pagkabagsak nito kaya nakita ko siyang napangwi sa sobrang sakit. Ang matandang nasa ere naman ay mabilis lumipad para umatake sa kanya pero sinabuyan ko ito ng asin. Bumagsak ang matandang aswang sa apoy at hindi na siya nakaalis doon. Diyos ko, Lakan! Lakan! Kaya mo pa ba? Ha? Diyos ko, napakarami mong sugat! Huwag ka nang umiyak, Lia. Ako naman na may kagustuhan ng mga pangyayari. At kahit ano mangyari, gusto ko malaman mo na ikaw ang pinakamagandang dumating sa buhay ko. Nararapat na ipaglaban. Kian, magpakatatag ka ha. Huwag mo kaming iiwan ng magiging anak natin para awa mo na. Mahal kita, Lakan. Mahal din. Lakan! Lakan! Lola, si Lakan! Ay, Diyos ko. Kailangan natin maghanap pa uwi sila kay. Mga kasama, abay tulungan niyo kami. Buhatin niyo sila kay papunta sa bahay. Tama na. Ay, naku, baka mamaya mapaana ka ng maaga dyan kapag umiyak ka ng umiyak. Ay, ka na, umalis muna tayo. Wala namang aswang na madaragit. Ay, na mga tao. Mauna na kayo sa bahay, Bekbek. Tulungan mo si Lia. Apo, sige na, umuwi ka na. Magiging maayos ang lagay nila ka. Sana ito na talagang huling trial sa pag-ibig ninyong dalawa. Sabi niya mahal na rin ako, pero hindi niya natapos yung pagsasabi nun kasi nawalan na siya ng malay. Walang mangyayaring masama sa kanya, ha? Alam ko yun, malakas siya eh. Wala siyang balak na sukuan ka. Tapos, kamatayan, susuko siya. Hindi pwede yun. Alam ko, yung mga aswang may sa pusa din yan ang samang buhay. Ano mo sinasabi mo? Hindi naman pusa yung taong yun, aswang nga yun eh. Pinapagaan ko lang nararamdaman mo. Nakasunod na yung mga tao sa atin na nagbubuhat kay Lakan. Pagdating doon sa bahay ninyo, malay mong magising na siya. Matutuloy na yung pag-I love you-han ninyong dalawa. Diyos ko, sana nga talaga, Bekbek, maging ayos lang siya. Kasi hindi ko talaga alam kapag may nangyaring masama sa kanya. Wala yan, Bes. Huwag ka mag-alala. May tiwala naman tayo sa kanya eh. Nang makarating kami sa bahay, kaagad naming ginamot ang mga sugat ni Lakan. Kinokontrol ko ang sarili ko
na hindi mapahagulgol habang pinagmamasdan siyang walang malay. Nakahawak ako sa tiyan ko at nagdarasal na sana magising na siya. Sa tindi ng pinagdaanan namin kanina, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nalanghap ko ang kakaibang halimuyak ng mga dahon kaya nagising ako. Umaga na pala. Sobrang sakit ng katawan ko dahil sa nangyaring labanan kagabi. Maya-maya ay lumapit sa akin si Bekbek at binigyan ako ng isang basong gatas. Oh, minom ka na muna ng gatas para mainitan ang sikmura mo. Sabi ni Lolo, maayos na raw ang kalagayan ni Lakan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Daig niya pa ang pusa. May siyam na buhay. Ay nako, ikaw talaga. Teka, nasaan na ba si Lakan? Kagabi, nandyan lang siya nakahiga sa mahabang upuan Ay, nandun sa kwarto ninyo. Pinagtulungan nga namin ni Lolo Isko na ilipat siya doon kagabi habang tulog ka. Eh, ang lolo mo naman ay nasa kusina. Iniinit niya yung mga dahon na itatapal sa sugat ni Lakan. Kailangan ko siyang puntahan. Gusto ko talaga siyang makita, Bekbek. Ay, in love na in love. Puro na lang Lakan na. Hoy, sarili mo na munang asikasuhin mo. Magpalit ka na kaya ng damit. Eh, mamaya, mga amoy na yan, nakapangsuot ka pa ng pangkasal, tignan mo. Ano ka ba? Ayos lang to. Gusto ko makita kung kumusta na talaga yung kalagayan niya Ito mo babaeng to, okay na nga, humihinga na. Aswang yon, di ba? Hindi yung madaling mamatay. Grabe naman kasi, nakita mo naman yung nangyari sa kanya kagabi. Diyos ko. Ay, sa tingin mo ba, Bekbek, babalik pa kaya yung mga lintik na halimaw na yun? Ay, sa tingin ko hindi na. Alam mo kung bakit? Eh, wala nang pinuno nila, di ba? Eh, paano kung bigla nalang maghihiganti pala? Ay, pinibigyan ng stress sa sarili eh. Eh, ayaan mo kung bumalik. Kung ganon, maghahanda ulit tayo sa laban. Sige na, uminom ka na ng gatas dyan. Sige na nga. Salamat Kasi palagi kang nandyan. Ay, nandiyan pala kayo, Bekbek at Lia. Lolo, O po, magpahinga ka na muna. Eh, si Bekbek na muna ang bahala sa'yo, ha? Ako na tatapalan ko ng dahon itong mga sugat ni Lakan. sige po Lolo. Huwag ka na mag-alala sa kanya. Ayos na siya. Mabuti naman po kung ganun. Oh, di ba? I told you. Ay, maayos na ang lagay ni Lakan. Siguro feel niya lang talaga matulog na matagal kaya ayaw niya magising simula kagabi. May bisita yata tayo. Makikichismis lang mga yan. Ako naharap sa kanila ha. O Leah, kamusta ka na? Yung asawa mong aswang, kumusta? Kaya kami nandito para malaman yung kalagayan niya Oh, ikaw ayos ka lang ba? Teka, namatay ba o nabuhay? Ay nako, Ate Hilda naman Gusto niyo po ba siyang mamatay? Ay, hindi ko naman sinabing ganun. Tinatanong ko lamang. Ate Hilda, buhay na buhay po si Lakan. Eh, sabi ko na, di ba? Nandito ka lang para makichismis. Grabe ka naman sa akin, Bekbek Nagtatanong lang Ayos na raw po siya, sabi po ni Lolo. Salamat po sa pag-aalala sa kanya. At saka maraming salamat din po sa mga tulong ninyo sa amin kagabi. Ay nako, wala yun. Napakaliit na bagay, Iha. Pwede bang makita ang asawa mo? Po? Ano po kasi ginagamot po siya ni Lolo. Baka hindi pa po pwede. Ay, ganun ba? Pasensya ka na ha. Napakagwapong aswang naman kasi niyang mapapangasawa mo. Kung kagabi hindi natuloy ang kasal ninyo, aba, tuloy nyo na sa susunod na araw yan. Huwag mo nang pakawalan yan. Opo, sana nga po maging maayos na po ang lahat. Wala na pong manggulo. Sana nga talaga, Ay, nagkakapuhan po kayo kay Lakan? Ay, doon po kayo sa asawa ninyo. Dapat doon kayo nagkakapuhan, di ba? Ay nako, hindi na. Nakakasoka nga ang pagmumukha ng isang yon. Ganyan siguro talaga kapag matagal nang nagsasama. Nagkakasawaan na ng pagmumukha. Lia, gising na si Lakan. Hinahanap ka niya. Sige na, puntahan mo na siya. Bilisan mo. Dali-dali naman akong pumasok sa loob ng kwarto. Nadatnan ko si Lakan, nakaupo habang naghihintay sa akin. Bigla niya akong niyakap ng napakahigpit. Narinig ko ang marahang paghikbi niya habang nakasubsob ang mukha nito sa dibdib ko. Kaya naman hinaplos ko ang buhok nito
at hindi ko na napigilan ding umiyak. Ito na yata ang matagal kong hinihintay, ang marinig mula sa kanyang bibig kung gaano ako kahalaga sa kanya. Pinaupo niya ako sa kanyang tabi at hinaplos ang pisngi ko para punasan ang aking mga luha. Pagkatapos nun, marahan niyang hinalikan ang tiyan ko. Simula ngayon, wala na mananakit sa iyo at sa magiging anak natin. Pwede na tayong magsama habang buhay na walang kinakatakutan. Maraming salamat sa sakripisyo mo para sa akin, Lakan, ha? Para sa amin ang magiging anak natin. Alam mo, ang saya-saya ko dahil nasa maayos ka ng kalagayan. Akala ko kasi talaga kagabi, hindi ka na mabubuhay eh. Alam mo bang sobrang natakot ako na mawala ka? Hindi ako mawawala, Lia. At kahit anong mangyari, walang makakapag-iwalay sa atin. Kamatayan lang ang pwedeng makagawa nun. Patawarin mo rin pala ako sa lahat ng mga nagawa ko. Mahal na mahal kita. Magpapakasal tayo ulit. Pwedeng bukas o sa susunod na araw. Mahal na mahal din kita, Lakan. Kaya magpagaling ka muna, ha? Hindi naman natin kailangan madaliin ang lahat eh. Meron lang sana akong tanong sa'yo. Tanggap mo ba ako ng buong puso kahit na isa akong aswang? Oo naman, no. Mahal na nga kita, di ba? Kaya handa akong sumugal sa'yo. Handa akong harapin yung anumang panganib basta't kasama kita at yung magiging anak natin. Ako rin. Alam mo, totoo niyan. Ikaw lang ang unang nagpatibok ng puso ko. Mabuti na lang din at dinala ako ng lolo mo sa inyo. Nakilala kita at nagustuhan ka agad. Ang ganda-ganda mo talaga at ang bait pa. At alam kong hindi ko pagsisisihan na mas pinili kita kaysa sa mga aswang na mandaragit. Hayaan mo, magiging mabuti akong asawa sa'yo. At yung anak natin, naku, speaking sumisipa na naman. Alam mo tuwing nandyan ka, lagi talaga siyang sumisipa. Alam niya kasi gwapo ang tatay niya. Huwag ka mag-alala, baby. Magmamana ka sa akin. Wow, ha, na para bang ang pangit ko. Wala tong ayaw mo magmana sa akin yung anak natin, ha. Ikaw O hindi talaga. naman sa ganoon. Yung mamanahin niya lang sa akin yung lakas at katapangan. Para maprotektahan ka naming dalawa laban sa mga masasamang nilalang. Kung alam mo lang, sobrang sabik na akong makita ang anak natin. Ako rin. Gusto ko na nga rin talaga siyang makita eh. Pero alam kong darating din naman yon. Konting tiis na lang. Balik kita, Lia. Mahal din kita. Apo, pwede ba akong pumasok? Sige po, Lolo. Paano, Lakan? Kailan na natin itutuloy ang kasal ninyo? Baka pwedeng sa araw naman gaganapin. Opo, pwede po. Kaya lang naman ginusto kong sa gabi para mag-cruise ang landas namin ni Aling Fatima. Sa gayon, magpahinga ka na muna. Malala ang mga sugat mo. Kahit sabihin nating aswang ka, manghihina ka pa rin. Medyo maayos na rin naman po ang pakiramdam ko. Salamat po pala, Lolo Isko. Walang anuman iyo. Ginawa ko lang ang obligasyon ko bilang lolo ni Lia. Wala akong ibang hangat kundi ang maging masaya siya. Gusto mo ba ng kape, Lakan? Hindi. At saka wala namang kape sa lugar namin eh. Mukhang iba yata ang gusto nila kan. Huwag mo nang ratratin ang asawa mo. Malapit na kang mga anak yan. Lolo naman eh. Si Lolo Isko talaga. Iba pa po ang iniisip ninyo. Natural, hindi ko po gagawin yan. Para tinutukoy ko raratratin. Baka bigla mo yung lapain at gawing pagkain. Si Lolo talaga nagpapalusot pa. Nako, Lakan, inumin mo na yung laman ng baso na nakapatong sa maliit na lamesa. Nilagang halamang gamot yan. Makakatulong yan para mabilis na bumalik ang lakas mo. Sige po, maraming salamat po talaga. Lalabas na muna ako ha. Nandun pa yung mga tao sa labas. Kausapin ko lang. Sige po, Lolo. Sige. Ang swerte mo naman. May mabait at mapagmahal kang lolo. Oo naman, no? Pero mas dumoble ang swerte ko ngayon. Kasi may lolo na nga akong mabait at mapagmahal. Tapos, magkakaroon pa ako ng asawang matapang at aswang. Gwapo pa.
Saan ka pa? Ang dami mo talagang alam. Mahiga na nga muna tayo. Gusto kitang kayakap habang nagpapagaling ako. Humiga rin ako sa tabi niya at nakatulog siya habang nakayakap sa akin. Sobrang saya ng puso ko dahil ang dating pangarap ko lang ngayon ay nangyayari na. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sa tahimik ang baryo namin. Wala nang aswang na nanggugulo sa baryo. Idinaos muli ang kasal namin ni Lakan sa mismong farm ng mga dragon fruit. Isinilang ko ang aming panganay na anak na lalaki. Isang walang kapantay na kasiyahan ang dala ng bata sa aming buhay. Palaging nakakatuwang ni Lolo si Lakan sa aming farm, habang ako naman ay tinutulungan ni Bekbek palagi. Sa kasalukuyan, 3 na po ang aming mga anak. Nananatili ang kasiyahan at katahimikan sa pamilya namin. Parte pa rin ang buhay namin si Bekbek at naging mamita siya ng mga anak namin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Jem. Maraming salamat po. Lubos na nagmamahal, Lia. At ayun na nga ang Yes. kwento ni Lia at ni Lakan. O, diba? Happy ending pa rin siya. Yes. Kaya kung ano man ang inyong favorite part sa ating kwento o natutunan ninyo o kahit anong nakakatawang experience ninyo habang nakikinig po sa ating kwento, i-comment nyo lang yan sa baba. Correct. At malay nyo, kayo na ang maging Kayang Go of the Day! sa susunod nating video. Maraming salamat!